So before Daniel, tama, pabor ka ba dun sa hindi pagpirma ni Senate President Soto doon sa recommendation na isilalim sa Witness Protection Program yung Diskaya couple? Well, unang-una, nag-decline na si SOJ eh. Sinabi na niya na ang isang kondisyon niya, restitution. Marahil ngayong mga panahon na to, nabalitaan nyo na ho mga kababayan na hindi pinirmahan nitong si Tuta Soto yung rekomendasyon ng dating chairperson ng Blue Ribbon Committee na kung saan rinirekomenda sa DOJ na gawing state witness ang mag-asawang Diskaya. Ang tanong ng mga kababayan natin dito, dahil ba nakaladkad ang pangalan nitong si Zaldico at Martin Romualdez kaya ayaw ngayong pirmahan nitong si Tito Soto yung rekomendasyon na yan nitong si dating Blue Ribbon Chairperson Rodante Marcoleta. Pero bago ho ang lahat ng yan mga kababayan, kung bago lang ho kayo sa PH Update, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan, at sa mga gusto sumali sa ating community, alam nyo na ho ang gagawin. Yung QR code, nandyan lang ho. Yung subscribe button, nandyan lang ho. Scan nyo yan at pindutin nyo ho yan para kayo ho ang pinakaunang makakita sa ating mga reaction video. Wala na hong intro, ika nga, rekta na ho tayo mga kababayan dito. Sa mga, ito sinasabi lang naman, nababasa lang naman natin sa social media na kung saan sinasabi ng ating mga kababayan, itong si Soto at itong si Ping Lacson, talaga nagpapakaaso dito kay Martin Romualdez. Kayo na humusga, panoorin ho natin ang kanyang pinaka-latest na press con. Sir, Geng, wala na maraming arte, daming arte. Wala na, okay. Sir, Bakbakan as the na new agad. chairman of the Senate Blue Ribbon Committee, how will you start or continue the investigation on the anomalous flood control projects? At ano na po yung mga preparations ninyo? Where the old chairperson left off, doon kami magsisimula. No? Pero sa ngayon, humingi ako ng extension na 2 araw. Kasi nga, napansin ng mga staff na walang markings yung mga ebidensya. Sayang naman kasi ang direction ko kasi, sa amin, in aid of legislation. Pero beyond that, gusto ko, kung ano yung makakalap na ebidensya, agad-agad ipadala doon sa independent commission no, na yet to be constituted. And katunayan, kagabi, Nako, yan ang nga ho problema natin dito sa issue na to no. Ang iniimbestigahan administrasyon itong si Marcos Jr. kasi sa kanya under ang DPWH. Tapos ngayong mga panahon na to, ang bumuo ng independent commission si Marcos Jr. din. Anong asahan nating matinong resulta diyan sa independent commission na yan? Kung doon pa lang sa pagbuo nila ng commission, meron ng bias. Anak lang to ko, alangan namang yung investigasyon mapunta dito kay Marcos Jr. Sila nga ang umano niyan, sumalansa ng independent commission na yan. Di ba? Isip-isip lang ho kayo mga kababayan. Kaya hindi na ho tayo umaasa na magkakaroon ng matinong resulta yung mga ginagawang investigasyon na yan. Wala na si Senator Rodante Marcoleta dyan sa Blue Ribbon. Huwag na kayong umasa. Di ba, mantakin nyo, rekomendasyon na gawing state witness itong mag-asawang Diskaya. Sa lahat ng nagsalita sa Senado, sa kanila lang ho natin narinig yung yung mga pangalan na hindi pwedeng bigkasin. Sino? Zaldico at Martin Romualdez. Sila ho ang nagsabi ng mga litanya na yan. Ngayon, itong si Soto, dahil siguro yung pamangkin niya nakalaban sa politika nung nagdaang eleksyon, bitter pa rin yung aso nitong si Martin Tambalusus Romualdez. Huwag ho kayong magpabola dito kay Tito Soto. Naku, napakatindi kung makapagpakaaso yung mama na yan. usap kami ni Mayor Magalong kasi virtually, kasama na siya doon sa commission in whatever capacity. At ni Secretary Vince Dizon, no? I gave them, and also with to the Ombudsman, kasi nandito siya kahapon, yung acting Ombudsman na Vargas, dahil siyempre legislation, may mga concerns siya pinapalo up. So nung nabanggit ko sa kanya, binigyan namin siya ng USB. Yung lahat ng contents noong mga pieces of evidence, documentary, and whatever na nabanggit ko sa aking 2 privilege speeches. Dahil, alam nyo, bisita ko rin nung nakarang araw, nung isang araw pa, yung Anti-Money Laundering Council. Kasi meron din silang pinupurso na legislation. Napag-alaman ko, hindi sila pwede mag-freeze ng accounts unless merong formal complaint na na-file. So, knowing that, and upon learning that, sinabihan ko si Secretary Vince Dizon na kung pwedeng madaliin yung pagpapile ng complaint, at the very least complaint, not necessarily information na ipapile sa korte,
kundi complaint lang. Para yung AMLAC can proceed na mag-freeze na kagad ng mga accounts ng mga individuals concerned. So, do Wala you na. think may enough na ho na mga evidence para makasuhan yung mga dapat kasuhan, sir? Nako. Yung nakalap naming evidence, open and shut cases, and I enumerated, di ba, nung Tuesday, yung mga pwedeng kasong isampa laban sa kanila. Yeah, malversation, true falsification, and mind you, pag yun ang i-final, ang threshold noon is 8.8 million. Pagka more than 8.8 million pesos, no bail yun. Kasi reclusion perpetua, 20 years and 1 day to 40 years ang hatol. So yun ang pwedeng i-file kagad sa DOJ. And yung 6713 at saka 3019, yung anti-graft or yung code of conduct, pati anti-graft, pwedeng isampa sa ombudsman. And as we speak, si Secretary Vince Dizon, mabilis. Kasi kagabi lang kami nagkausap, kahapon actually, dahil sabi ko, pakuha mo na rito yung mga kailangan yung dokumento na para makapag-file ng complaint. Ano lang to, cover letter lang ang kailangan nito kasi nakakompile na lahat. At kanina, napakabilis ng umaksyon. At sabi ko, agad-agad, after ma-receive yung inyong copy ng complaint sa ombudsman o sa DOJ, mag-request na kayo ng pag-freeze ng accounts sa AMLAC. At HDO din, sir? Sa tingin ko, Tama, mangyayari mabilis. yan within the day. Sorry. Oh. So, sir, considering yung mga na-provide nyo ng mga documentary evidence, sino po yung mga una na makakasuhan ni na Secretary Vince Dizon? Yung sa second privilege speech, maliwanag yon, yung 5. BGC boys. Yan. Signatories, Alcantara, Very nice. Hernandez, Dumasig, JP De Guzman, JP Mendoza ba yan? Anyway, kumpisa ako kasi may mga aliases Pati yung mga San Diego, pati yung mga kontratistang na-identify yung SIMS at saka yung IM, at saka Wawaw. Sa first privilege speech, ganun din. May mga na-identify doon. And hindi naman ito yung parang hearsay, kundi mahilig kasi ako sa resibo Kapag gumalaw kami ng mga staff, sinisigurado namin na may kasamang resibo. Sila lang ho magaling. Staff lang ni Ping Lacson magaling dyan sa Senado. Maliban sa staff ni Ping Lacson, wala na hong magaling dyan sa ano na to? Paklase talaga itong mama na to. Tuloy. At pwede magamit sa pagpapile ng kaso. Hindi lamang sa pagpapile ng kaso, pwede magamit all the way sa prosecution hanggang sa conviction. So yung sir makakasuhan na, yun yung may pinaka-mabibigat na kasalanan na meron ng hawak na mabigat na ebidensya laban sa kanila. Correct. Yung malinaw na malinaw. Yung pagpasok lang sa kasino, meron na yon, yung PD 1869. Grabe, no? Pag ano pa lang, pagkabanggit nitong si Martin Romualdez at nitong si Saldico diyan sa Blue Ribbon Committee, sibak agad si Rodante Marcoleta. Sibak agad itong si Chis Escudero, ibang klase talagang balita ho natin, nagpabaha daw ho meron daw ho nagpabaha ng pera para talagang maayos yung mga problema sa Senado. Nanto ka. Para doon sa mga congressman na binoto itong si Soto, ano ho kayo? Mga kahihiyan ho kayo sa sambayan ng Pilipino. Naatim nyo na alam nyo naman pagka naupo ng Senate President itong si Soto, lahat ng naumpisahan dyan sa Blue Ribbon Committee nitong si Senator Rodante Marcoleta ay matitigil. At ang ganda nga ng takbo di ba? Nagsasalita na yung mga walang persahan, walang takutan. Ilinalabas nila yung kanilang mga nalalaman. Ngayon, sa tingin niyo ba magsasalita pa yung mga diskaya? Parang sinabi mo dito sa mga diskaya na to, sige, magsalita pa kayo, may ayayariin namin kayo, hindi niyo babawiin yung mga pinagsasabi niyo? Wala kayong immunity, wala kayong state witness. Di ba parang ganun yung signal na gusto nating ihatid dito sa mga diskaya na to. Diyan sa ginawa na yan ng mga senador na bumoto dito kay Soto bilang Senate President. Pero hindi ho stable yan mga kababayan. Yan ang tandaan nyo. Napaka-fragile ng pagiging Senate President ng unggoy na yan. Itong si Soto, maging siya ay natatakot. Naka-strike to na ho yan mga kababayan. Una, yung hindi niya pag-aabiso, hindi niya inabisuhan itong si Senator Rodante Marcoleta sa Blue Ribbon Committee noong kinuha nila itong si Bryce Hernandez. Pangalawa, ito sa'yo, Soto, ganito. Soto, talangya ka ha. Pangalawa, hindi niya pagpirma dito
doon sa rekomendasyon ng Blue Ribbon Committee nung pinamumunuan pa ni Senator Rodante Marcoleta na gawing state witness itong mag-asawang Diskaya. Strike 2 ka na, Brad. Strike 2. Isa pa. Sige. As amended. At yun, pwedeng itawid doon sa RA 6713. Pagkatapos yung malversation nga, yung using fictitious name or concealing true name, Article 178 ng Revised Penal Code. Meron ding karampatang parusa yon. And of course, yung paggamit ng mga ng fake na driver's license, yung umaksyon na rin yung LTO. No? Pero sir, kahit na sila yung makasuhan na, ipapatawag pa rin sila sa Senate hearing doon sa yes, sasagawan yung definitely. Lalo na, sina Bryce Hernandez, lahat sila, yung BGC boys, papatawag namin yon. So, before RG. So, sir, yung bang nasimulang direction ni dating Blue Ribbon Committee Chairman Rodante Marcoleta, yun din ang susundan nyo na direction o magbabago kayo ng direction? Hindi, yun din ang, kasi yun naman, in aid of legislation, tapos yung mandate ng Blue Ribbon, maliwanag naman accountability of public officials. No? So, yun pa rin ang direction, wala mababago. Yun lamang, siguro, Paano wala mababago? kung ano yung matutuklasan pang panibago, ihahalo namin yon. No? Sasama. At magkakaroon pa ba ng part 3, yung privilege speech, sir, o wala na? Depende. Ganun pa rin ang sagot. Depende. Kung mayroong mga bago, hindi yung uulitin lamang, similar or the same, yung mga flood control na ghost, ano na yun tapos na tayo doon. Kasi case studies lang naman yung ating ipinakikita. Parang pakita natin, ito ba'y microcosm noong nangyayari sa buong Pilipinas? It seems so, no? Dahil kanina lang, meron nagre-report na yung sa ibang bahagi ng Kapuluan, ganun din, mga ghost projects. Pero yun, i-compile na lamang. Pero hindi na para ihayag pa sa privilege speech kasi baka maumay na kayo. Kasi nga ang tanong ni iba, wala ba sa Mindanao? Yun, Mindanao, pasok mo man, Michelis yung Mindanao. Ayun na nga mga kababayan, baka daw maumay ang sambayan ng Pilipino. Anak lang pa ako, ano yan, teleserye? Ibang klase yung talaga itong mama na to. Teleserye, yung pagpe-privilege speech sa Senado, teleserye, dapat laging exciting, dapat laging box office, tapos laging kapanapanabik, gano'n. Yung totoo lang kasi, yung totoo dito, ano ba talaga? Nagpaka-asubo kayo kay Martin Romualdez. Ano ba nangyari? Bakit biglang naliis ang usapan? Papunta na tayo dito sa dalawang unggoy na to kay Zaldico at Martin Romualdez. Papunta na tayo dito doon sa pinakamalaman, ika nga. Ba't tayo bumabalik doon sa mga kontraktor at mga DE? Mga bagman lang yan, di ba? Anak na to, ayusin natin. Wala ba sa Bicol region? Wala ba sa Visayas? Na-focus Meron, daw sa actually Luzon? meron. Kaya lang hindi na namin sinama kasi repetitive na Ganon din Papakita tayo ng mainis lang kayo kasi butas-butas, substandard, mainis din kayo kasi ghost na naman. So hindi ba nakakauma yun? Tama na yung nakita natin na talamak yung pag-violate o paggamit ng kaban ng bayan. Okay, RG. To what extent will you pursue yung accountabilities naman ng lawmaker proponents? First on the Senate and secondly in the House. Kasi nga po, yun na lang ang kulang. Alam na natin yung modus, alam na natin yung mga kasabwat doon sa alleged kasabwat doon sa DPWH, sa contractors. Yung accountability direction is towards na doon sa mga lawmaker proponents. So are you going to, number one, open the records of the BICAM to know who are the proponents? And number two, will you be recommending cases against fellow lawmakers, whether senators or congressmen? We will always be guided by evidence. Kilala nyo naman ako, RJ. Kung masagasaan, masagasaan. Walang dapat santoy. Kasi kung meron tayong pagtatakpan, bakit pa tayo nag-iimbestiga? Bakit pa tayo? Although, in aid of legislation. Hindi nga. Kung daw meron tayong pagtatakpan, bakit pa tayo nag-iimbestiga? O kung ganun pala, bakit hindi natin ipasok sa witness protection program itong mag-asawang Diskaya? Kasi sila lang ang naglakas ng loob banggitin yung pangalan noong sinasabi ni BP Sara na 2 tao na may control sa budget ng sambayan ng Pilipino. Si Martin Romualdez at itong si Zaldico, ba't pa tayo nag-iimbestiga? Kung yung mga kumakanta, nalalaman nila yung mga binibigyan nila ng pera na kung saan sinasabi nila, papunta kay Zaldico, di umano, at kay Martin Romualdez yung perang kinukubra sa kanila. Bakit hindi natin sila bigyan ng
witness protection program para magkaalaman, para malaman na sambay ng Pilipino kung sino nga ba ang pinagmulahan na lahat ng kabalbalan na to, di ba? Pero meron kaming share namin sa executive branch, no? Whatever pieces of evidence na mag-gather para magamit, ma-put into good use. And again, yung pupurso namin yung sa WJ, yung lumabas sa pagdinig na allegation ni Bryce Hernandez na di umano, yung WJ magdadala o magdi-deliver ng obligasyon. Pag sinabing obligasyon, ito na nga yung lagay, di ba? So pupurso namin yon, and as we speak, meron kaming video footage ng CCTV footage na dumalaw dito talaga yung WJ. Ang pangalan niya Tamina, ano. Ipapatawag namin yon. Kasi tatanungin namin, although may idea kami kung saan siya nagpunta rito, kaninong opisina ang dinalaw niya, pero ipapatawag namin para malaman natin kung kanino siya nagpunta, kaninong office, at sino yung kinausap niya, para maliwanag whether or not staff ng Blue Ribbon yung pinuntahan o legislator yung pinuntahan, edi magpaliwanag yung kapwa senador kung siya ay napuntahan. Bakit nagpunta rito yung WJ? And kung idudugtong mo, lawyers call this circumstantial evidence, di ba? Na although kung standalone, wala kang makukonclude. Pero kung may alegasyon na merong mambabatas o merong staff ng Blue Ribbon, staff ng Senado, na sinasabing i-deliver yung obligasyon, pagkatapos napunta pa rito, August 19 yung petsa ng pagdalaw. This year, sir. And we found out also, this year, 2025, recently lang, and we also discovered, kasi pinatingnan ko agad, kasi binanggit ni Bryce Hernandez, exact amount, nagbagsak di umano, and I'm saying this is just an allegation, di umano ni Senator Estrada sa Bulacan, doon sa first district man kung saan. So pinacheck ko agad sa General Appropriations Act kung meron bang insertion na nagkakahalaga ng 355 million pesos na intended para sa Bulacan. And we found one. Meron talaga insertion na wala sa House version, pero lumabas ito do sa after BICAM. So maliwanag na either sa Senate version or sa BICAM yun na insert. Now, we would like to find out, kasi alam nyo naman yung kalakaran sa budget deliberation dito. Hindi mo pwedeng matukoy. Ito nga yung lagi kong pinaglalaban na identify natin kung sino yung proponents ng mga amendments. Kasi kung walang record yun, paano matutukoy kung sino yung legislator, congressman man o senador na nag-insert o nag-amend? Walang record eh. Ang record lang dito is a piece of paper, whether toilet paper or yellow pad or yung stationery, minsan doon lang sinusulat. Ang may hawak nito, yung chairperson ng Finance Committee or yung Appropriations Committee chairman. Now, kung merong confirm na merong 355 million pesos na talagang allocate para sa Bulacan. And we went further, meron ng 5 projects identified na na-award na, out of the 355 million. Now, my team or my teams are checking kung ano yung status ng mga at least 5 projects na yon na hindi pa namin alam yung amount. Madali makita yon kasi nasa website naman ng DPWH. At titingnan namin sa ground ano yung status kasi baka pareho noong sa SIMS at saka sa IM na isang litrato lang yung ginamit na hindi gumagalaw yung dalawang tao, So, titingnan natin yung kasi kung gano'n ang pattern sa First District Engineering Office ng Bulacan, posible na gano'n din ang ginawa dito kasi hindi pa naman sila nabubuko ng Mayo eh. Di ba? Ngayon lang naglabasan ito. Kung magre-remedyo naman sila, kaya I'm free to announce it to you, hindi nila kayang gawin yung kung halimbawa naghahabol sila. Subukan nila yung 2 days na makasingil sila ng 46%. Hindi kaya yon physically. That's a physical impossibility. So maghabol man sila, kaya naming unahan. Ika nga. Kung ganun din ang pattern. Ba ang Senado? And can we ask for a copy?
Not yet. Ako, hindi ko pa rin nakita. It was just reported to me. Bago ikaw, RJ, ako muna. Pero invited siya sa next hearing, sir. Papasupin ako yung yung in charge sa CCTV rito. Para siya yung mag-testify na actually on this date, at this time, Kung saan pumunta. ito yung, hindi, makikita naman sa CCTV yun eh. Pero mas mainam na yung formally, i-testify noong mismong operator ng CCTV kung saang opisina, kailangan yun eh. Kasi kung CCTV alone, hindi mo mapagsilita yun eh. Pero may initial info kayo, sir, kung kaninong office na Meron, senator? pero hindi validated eh. Kaya mas magandang tingnan na muna. Sir, will you be inviting Pinasecure ko na yung footage. It's a good thing that it happened last August 19. Kasi ang lifespan ng footage, isang buwan eh. Yes. Kung inabot tayo halimbawa September 20 ngayon, Wala hindi na na. natin burado na yon. Sir, ipapatawag niyo rin po ba yung past chairman ng APRO or ng finance? Interparliamentary courtesy. No? But yung finance at least kasi Papag-usapan natin si Senator Grace po para ma-identify kung saan Ako, yari tayo dyan. Hindi pwede palang patawag si Zaldico, yung former hindi pwede kasi interparliamentary courtesy, no? Hindi pwede patawag. Hindi pwede patawag. Yun ngang nagbanggit ng pangalan nitong si Zaldico, rekomendasyon na gawing state witness. Anong ginawa? Hindi pinirmahan. Ipapatawag pa ba yung appropriation chairperson? kung sino yung nag-insert ng 355 million na yun. Kasi establish na natin na either sa Senate version or sa bicameral, sa BICAM, lumabas bigla yung, kasi wala sa NEP, wala rin sa GAB, o sa House GAB, So, ganon. Okay. In your privileged speeches po kasi you also referred to cases in past budgets that were covered by past leaderships by SP Soto in his first SP and SP Subiri. Papatawag niyo rin po ba yung finance chair? Tingnan muna natin kung ano yung mag-uugnay bago tayo magpatawag. Kasi papatawag tayo para tayo namamana sa buwan. Which hand ang tawag doon? RG, kailangan maghanap muna tayo ng ebidensya na maliwanag para may basihan tayo para magpatawag. Yan. Hindi lamang yung ebidensya na tipong kagaya nung sinasabi nitong si Curly Discaya na kung saan siya mismo ang sinabihan ng mga binibigyan niya ng pera para daw doon sa mga matataas na opisyal ng House of Representatives. Para daw di umano dito kay Zaldico at dito kay Martin Romualdez. Dapat ipatawag yung mga binanggit na pangalan nitong si Curly Discaya. Kaso di natin malaman kung ano ba talaga ang pinaplano nitong mga itong mga mauhusay na senador at na to, di ba? Dapat sila yung ipatawag yung mga binanggit nitong si Curly Discaya. Totoo ba na inabutan kayo ng pera nitong si Curly Discaya? Tapos pagka dininay, Curly, hindi naman daw totoo. Ito ebidensya ko, sir, nasa ledger ko. Ito sa araw na to. Ito yung CCTV doon sa bahay ko. Ito yung sa ledger ng opisina namin na mayroong voucher na ganyang kalaki. Tinatrack namin, record namin. Yung video na yan, kuha yan, yung mama na yan na sinasabi niya na nagpunta siya sa bahay, yung pera daw na ibibigay, kukunin, bibigay kay Martin Romualdez at dito kay Zaldico. Yung mga ganong klaseng ebidensya. Hindi yung WeChat. Binigyan na kayo ng ng daan ni Curly Discaya. Ayan na yung daan, no? Ayan na yung maliwanag na daan na meron ka pupuntahan. Hindi kagaya nitong puro papogi, puro privilege speech. Ano to ko? Di natin malaman kung sa anong kahakantungan. Basta dakdak lang ng dakdak. Ano to ko? ebidensya kundi yung class. Kaya tayo mga kababayan, wala na. Kung hindi na lang tayo, hindi ko naman sinasabing gawin natin yung mga ginagawa sa ibang bansa. Yung tipong magkaroon ng pagmamahal ang bawat isang Pilipino sa bansa na to. Yung tipong magkaroon sila ng dahilan para ilabas yung kanilang mga saloobin kung saan man, social media, kalsada o ano man. Wala akong mangyayari dito sa usapan na to. Paiikutin lang tayo nitong mga politiko na to. Yung mga easy election, hindi na sundalo, hindi na pulisyan, ha? Politiko na ho yan. Huwag ko kayo magpalito. Naging chief PNP at oo, tama, naging chief PNP. Pero hindi na ho siya chief PNP. Ha? Siguro yung practice niya bilang pulis, bilang chief PNP, di ba? Bilang high-ranking PNP officer. Ipagpalagay na natin yung mga strategy, yung mga natutunan niya doon, ina-apply niya bilang
politiko na. Bilang hindi na bilang isang alagad ng katarungan o kung ano pa man. Nandyan siya sa Senado dahil isa ho siyang politiko. Huwag ho kayong magpabola, ika nga. Arong ebidensya. Ang tawag ko nga doon, resibo. Hindi ako nagre-rely doon sa mga sabi ni barangay chairman. Sabi nitong si ganito, hindi po pwede yun eh. Kasi maski sino pwede magturo eh. Before Ninfa and Daniel, sir, tama ba na ang maging coverage lang ng investigation tungkol sa anomalous flood control project ay from 2022 to 2025? Hindi. Dapat kasi ang halimbawa yung pagpunta sa casino nitong BGC Boys, nag-start sila 2015 eh. Ah, ganun. So matagal na nangyayari ito, no? Yun, edi 20, balik na, hindi, 2016 mo lang. Papunta, kay Panot yan eh, kay Pinoy yan eh. Kasi kay Duterte lang tayo. Huwag na yung hindi 2022 to 2025. Mga kababayan, tanggapin na ho natin gaguhan yung mangyayaring hirin. Paniwala ko kayo sa akin. Tayo, sa totoo lang, na lang kumbaga, ilalabas mo natin kung ano yung mga nakikita natin. Hayaan natin yung ating mga kababayan kung paano nila titimbangin. Yung mga ganyang klaseng gaguhan na kita naman, hindi natin pinag-uusapan dito yung pagkakasino nila. Mapupunta tayo doon, pero pagtuunan muna natin ng pansin yung bahang nararanasan ng ating mga kababayan. Doon muna tayo. Nagkasangkot-sangkot na napunta na doon muna sa mga flood control. Saang panahon nga ba talagang lumaganap yung kawalangyaan ng mga kontraktor at mga district engineer na yan? 22, 25. Kung ayaw mo yan, sige, punta tayo yung 2015 hanggang 2022. Pagkatapos yung nasundan namin at lalabas ito siguro pagka halimbawang may legal na pamamaraan na yung Anti-Money Laundering Council maglabas ng resulta ng kanilang pag-freeze ng accounts. Kung hindi ko sigurado kung confidential ito, kung classified material yon o hindi. Makikita naman natin doon yung takbo kung saan pinakamaraming transaksyon, halimbawa Diskaya, couple, kasi as far as I know, meron silang mag-asawa na separate bank accounts. Kung anong period lumobo yon, ibig sabihin doon sila na mayagpag. No? And makikita natin yon sa susunod na kabanata. At sir, bilang kayo na ngayon Blue Ribbon Committee Chairman, meron na bang mga lumalapit sa inyo na nag-express ng intention na maging star witness o kaya whistleblower tungkol sa mga iba pang involved dito sa flood control anomalies? Even before I was elected na chairman ng Blue Ribbon, marami lumalapit after my first privilege speech. No? Yung iba, siyempre, sinasala namin, ano pong motibo nito? In fact, known personalities na nakarating sa office ko, nagpapahayag ng kanilang intention na mag-state witness. So, pinapaliwanag ko sa kanila, ang pwede ko lang i-recommenda yung legislative immunity, parliamentary immunity, kasi nakapaload naman yun sa Witness Protection Program. Na kung saan, pag naupo ka sa isang pagdinig ng komite at ikaw ay nagrantan na-grant ng Senate President upon the recommendation of the chairman, na covered ka ng legislative immunity, lahat ng sasabihin mo, maski incriminate mo yung sarili mo, hindi pwedeng gamitin sa'yo. Now, yung moving forward, kung magkaroon ng prosecution, wala na yung Senado doon. Ang magdidetermine kung sila ba ay uubrang maging ordinary witness or witnesses or accused to be discharged as a state witness, iba yon, korte na yon. Recommendatory yung prosecution. Pero as far as treating them as ordinary witness or witnesses, DOJ yon. Sila magpo-prosecute. Yun ang pinapaliwanag ko pagka may lumalapit sa amin. May lalapit, pero ang aking kondisyon, kailangan tell all, hindi pwedeng tell half or tell one-fourth. Kasi hindi pwedeng selective. Dapat talaga tell all. At malalaman ko naman, winawarningan ko rin, malalaman ko kung kayo nagsasabi ng lahatan at totoo at kung hindi. Kaya yun ang warning ko sa kanila. Apparently, noong sinabi ko yon, para nagbago, hindi na bumalik eh. So sabi ko, tabla tayo. Kapag ngayon, kaya ngayon hindi naman ako at liberty na sabihin ko sino-sino. Because ang sinabi ko sa kanila, this meeting never happened. Unless nagkasundo tayo, na willing kang humarap sa pagdinig, na i-identify mo sarili mo, then this meeting happened.
So wala pang willing to tell all, wala pa sir sa mga nakausap niyo? Well, alam mo, nagbabakasakali na makakabola eh. Hindi naman lang ako mabobola eh. Okay, Yan yung shipping Lacson. Tayo kasi 2016, nasubaybayan na natin ang kayabangan ng mamanayan. Anak ng toka, nung wala nang magawa, nagpagawa ng New Senate Building. Ayun, daming pera na gastos doon sa New Senate Building. Ngayon siguro meron siyang pagkakabalaan dito sa issue ng makakapagbida-bida siya dyan. O kayo na umala kung paano nyo tatanggapin yan. Pero tayo, asigurado dito, pagka nagpabola kayo dito kay Ping Lacson, nasa sa inyo na. Daniel and then Mayan. Sir, yung sabi Ang tagal na hong niyan, senador niyan. Ang tagal na hong naging senador niyan. Ano ba nagawa ni Ping Lacson? Sige nga. Pagdating sa peace and order, angas-angasan yan, tipong, hindi kayo makakalusyo sa akin. Malalaman ko kayo kung nagsisinungaling kayo. Peace and order, illegal drugs, nasa ng Pilipinas, PNP chief yan, naging senador, o nasa tayo ngayon. Tapos dito sa issue ng flood control, anti-corruption. Ayusin mo yung Senate building natin. Anak ng takuan, dami na nating binuhos na pera, di pa rin tapos. sabi niyo po na based sa CCTV pumunta dito yung Mina. Dun sa report sa Check inyo. yung name Opo. Yung Mina talaga. Pero WJ yan. WG. So, Sige, tuloy mo may lang. dala lang po. Nakikinig ako. Sige, sir. Multitasking. May bit-bit po ba na bag, maleta, or possible na sisidla ng pera, sir? Hindi ko pa alam yun. Hindi ko pa nakita eh. Pinapasecure ko yung footage at the same time para mamaya, kasi may meeting ako, may staff meeting ako after dito. Prepare na namin yung susunod na pagdinig, Mina, tama. Mina yung name ng representative ng WJ. So, tatalakay namin ano yung way forward namin sa pagdinig sa Thursday. At saka hindi ko iimbitahan lahat na pagkadami-dami na nakatanga lang yung karamihan, hindi naman natatanong. So, I-calibrate natin na priorities. Halimbawa, hindi ka pa naman importanteng matanong ngayon, siguro sa susunod na pagdinig na. Yeah. And then, sir, sabi niyo po, check na ninyo yung sa 355 million na insertions. Sir, paano po ba yung naging insertions ito? Divided siya, hindi siya bultong 355? Ang hindi ko sure kung total yung 355 o isang buong 355 sa isang item. Hindi ko nakita actually yung record. I only relied on the research work conducted by my staff. Nireport sa akin, and actually May 2025 at nakita ko nga sa isang TV, kinamayan ba yun, na meron sa Valenzuela na May 2025 na award, phase 3, pero hindi existing, meaning ghost project. So we will validate that. Merong ganong report. Isa na yon do sa 355. I think sa Valenzuela City yon na phase 3 ng isang flood control project. So we will validate that on the ground. Papupuntahan ko rin yon. Kasi nakita ko rin doon sa website ng DPWH na yung meron din yung global crit sa Valenzuela. Pero tingnan natin kung kasi kailangan sarili naming pagre-research ang gagawin. And then, sir, ano po ang balak ninyo tungkol kay Bryce Hernandez? Sir, ipatatawag na siya sa Yes, hearing? ang original recommendation ko nung medyo nagkagulo ng konti dyan sa plenaryo. At ito'y pinarating ko rin kay Senator Marcoleta, kay Senator Cayetano. Na-overtaken lang ako ng decision. At tinatanong ko sila, okay ba sa inyo na after the hearing on Thursday, hindi ko na papaalisin dito si Bryce. Dito na siya madidetain. Or, kung mauna siyang ipatawag ng House, pinahiram natin, halimbawa Monday, bibigyan namin instruction yung OSAA na paggagaling sa House, diretso na siya sa Senate. Hindi na sa custodial center. But then, nag-intervene na nakapag-decide pala si Majority Leader at saka si Senate President na sa Pasay City Jail dalhin kasi mas malapit sa Senate. So, i-clear ko pa ito kay Senate President. Hindi pa kami nagkausap na kung aprobado niya after ng hearing ng Thursday,
dito na lang manatili si Bryce Hernandez. So sa Thursday, sir, ang hearing? Sa Thursday ang Next hearing, week. 10 o'clock. Para mas mahaba, kasi alam mo, kailangan before 3 o'clock matapos yung pagdinig. Maraming nabibitin. And yun nga, humingi ako ng 2 days extension para mamarkahan namin yung lahat ng ebidensya na kalap. So ano yun, sir? September 17, tama ba? 14, 15, 16, 17. Tama. Thursday. Basta Thursday. Meron nga ba pa? Next Thursday, next week. Sir, before Daniel, pabor ka ba doon sa hindi pagpirma ni Senate President Soto doon sa recommendation na isilalim sa Witness Protection Program yung Diskaya couple? Well, unang-una, nag-decline na si SOJ eh. Sinabi na niya na ang isang kondisyon niya, restitution. So, nag-usap din sila ni Senate President, kaya siguro yun ang naging basis ni Senate President Soto na hindi niya napirmahan. Kasi nga itong ano pangalan nito si Boying Remulla, ano ho yan? Aso yan, kaibigan niya ni Martin Romualdez. Sino bang kinaladkad nito mag-asawang Diskaya? Sino ba yung si Martin Romualdez? Kaano-ano ba ni Martin Romualdez itong si DOJ? Kaibigan niya, sanggang dikit. Pati magkabrad pa nga yata yung dalawa na yan, di ba? Yung recommendation. In the first place, hindi na updated yun eh. Kasi nag-recommend doon yung dating Senate Blue Ribbon Chairman. Yeah, Dapat yun i-update. Kung i-affirm ko yun, ako yung magbabalidate, ako yung magpipirma bilang new chairman. Hindi na. Outdated na yun eh. Pero dahil nga nagkausap sila nasabi sa akin ni Senate SP. President, na nagkausap sila ni Secretary Boying Remulla. At yun nga, hindi raw papalusutin. So, anong use na i-endorse mo pa yun? Paano nga naman papalusutin? Pinsan ng presidente, kinaladkad mo, di ba? Mayayari at Ngayon, para dito sa mga Diskaya, kayo nang bahala sa next move nyo niyan. Di ba? Yung protection na hinihingi nyo dahil dun sa mga sinabi nyo, dun sa huling hearing, wala. Ganyan ho talaga buhay. Yan ang laro ng politika sa Pilipinas. Ganyan ho karumihan. So always, maraming salamat ho sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat ho kayo lahat. Wag ho kayong basta-basta magpabola kung kani-kanino man. Mahalin natin ng Pilipinas. Maraming salamat mga kababayan.